Good morning mga kaprobinsya, mga katanim at mga taga. Today ay Thursday, so ngayon ay samahan nyo ako at gagawa tayo ng toge. So ito ang paraan natin sa paggawa ng toge. So kailangan lang natin ng 2 bote ng 1.5 bottle at pagkatapos ay syempre ang ating gagamiting munggo. Tara guys, simulan na natin. So, ang gagamitin nating munggo ay binili ko lamang dito sa tindahan sa tapat namin. So, ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Titingnan natin kung mas makakatipid nga tayo sa paggawa lang ng toge sa ating bahay. Just make sure na yung gagamitin nating mga bottles ay malinis. Nalinis natin yung kanyang labas at ang kanyang loob. So, ang gagawin natin ngayon ay gagamitan natin sila ng pambutas. Maliliit lang ang butas na gagawin natin dahil ang ating munggo na gagamitin ngayon ay maliliit lang. Kailangan hindi sila lalabas sa butas na gagawin natin. Gagamit din pala tayo dito ng gunting dahil ikakat natin itong mga taas ng ating bote na kung saan dito tayo sa taas niya magbubutas. Tayo ay magkakat para sa pagdating ng ating pag-harvest ng ating ginawang toge ay hindi tayo mahirapan pa. Kung mapapansin po natin dito sa ating mga 1.5 na bottles, meron po tayong linya po dito sa taas. So ito po yung gugupitin lang natin yung ibabaw niyan. Diyan po tayo, yan po magiging guidelines natin sa paggupit. So, ito nga po, yung isang bottle ay nagupit na natin. So, ito naman ngayon ay bubutasan na natin. So, ito po yung unang nagawa natin, nabutasan natin. So, tsiraga lang po talaga natin na maliliit yung ating nagawang butas para hindi po lumusot dito yung mga munggo. Ayan. So, sa mga napagawa ng toge, kailangan pa natin ng tela at ang nalalagyanan, pangsuklog. Dito po ang kailangan lang natin ay 1.5 na bottle. Nilagyan din po natin ng mga maliliit na butas yung kanyang mismong takip. Naman ay ilalagay na natin yung kalahati ng laman ng munggong ibinili natin sa tindahan kanina. So ito ay 20 pesos lamang nabili. Kanyang takip, pabaliktad lang natin ilalagay ito. Kasi kailangan lang natin i-press para siguraduhin na walang makakalabas na munggo. Ayan, ganito po ang itsura niya. For update, ito yung ginawa natin kanina na 1.5 bottles. Tapos nilagyan natin ng ating munggo beans para maging toge. So, i-open natin. So, ayan siya guys. So, binabara natin siya ng tubig kanina. Ayan, nilagyan natin ng tubig para lumambot. So, ang gagawin natin ngayon ay i-drain natin itong tubig, iwawash natin yung beans, tapos hindi natin nalagyan ng tubig, tatakpan na lang natin siya. Para mas marami na ilagay natin dito sa isa. Gaya ng unang process natin kanina sa paggawa natin, i-drain lang natin yung tubig. Itataob lang natin ito. Yan. Para ma-drain ng ayos. Gagawin natin ngayon ay huhugasan natin maigi. Make sure lang natin na naka-intact itong ating takip. Baka sumama lahat. Shake lang natin. Tapos, ayan. Pero this time, hindi ko na siya lalagyan ng tubig. Ahayaan lang natin siyang ganyan. So, ito na yung ginawa natin kanina. Nahugasan na natin ito. Kanina, again, binabara natin muna siya pagkagawa natin. Paglagay natin ng mga munggo seeds or munggo beans ay binabaran muna natin sila ng tubig na hindi naman sobrang taas hanggang dito lang. Then, ngayon namang hapon, ngayong gabi, ay
winash na natin sila ng 2 beses para mawala yung dulas at hindi mamaho. Ngayon naman ay hindi natin siya lalagyan ng tubig. Hahayaan lang natin sila at tatakpan. Tapos bukas, update ulit tayo. Good morning everyone! So ngayon nga ang day 1 ng ating toge. So eto na guys yung ating mung beans or munggo beans. Ito na yung ating munggo beans na ginagawa nating toge. So day 1 ngayon. Basta lagi lang natin tatandaan na laging may takip para hindi siya pinapasok ng mga parang ano ba yun, niknik yun. At ng kung ano pang insekto. So ayan. Ayun. So ayan guys, oh, kita nyo naman, meron na siyang ugat-ugat. So ang gagawin lang natin ngayon, ito ay day 1. So, kahapon natin to sinimulang gawin. So, ang gagawin lang natin ngayon ay huhugasan lang natin ulit sila. At pagkatapos ay tatakpan na lang ulit natin. Same process lang tayo. So, kung ano ginawa natin kahapon, yun lang din ang gagawin natin ngayong umaga. So, yun guys. So, meron na siyang mga ugat-ugat at nagsisimula na siyang mag-germinate. Shake lang natin ng konti. Konti lang guys ha. Kasi pag naputol natin yung ugat niyan, hindi na siya mag-germinate. Baka mabulok na. So, dahan-dahan lang nating itatapon yung ating tubig. So, ayan, na-wash na po natin yung ating mga munggo beans na meron na silang sprout. Kaya nagagawin nating toge. Ito po ay, again, ito po ay day 1. First time lang din po natin gawin itong process na ito kasi ginagawa ito usually sa ibang mga, kung familiar po kayo dun sa microgreens, yun, ginagawa po ito para madali sila maka-harvest lang din ng kanilang pang-salad. So, itatry natin sa munggo kung effective ba o mas maganda yung ganito. Kasi ang ginagamit ko talagang procedure dati ay yung old style pa rin yung pinag-aralan natin sa school natin dati. Ayan. Iwasan lang po natin siguro ma-shake ng gusto at maputo lang mga ugat. So, after nating ma-wash, kasi alam nyo po kapag hindi na-wash ng maigi ito, mabaho siya. Ayan. Mabaho po siya at nagkakaroon siya ng madulas na texture. At yun po ay prone po sa bacteria at nagtatawag ng mga insekto. Tatakpan lang po natin ito at iwasan po natin pag nag-drain po tayo. Kaya po, ganito yung ating design para kapag after natin hugasan, pwede nating mga ilang minuto o ilang segundo na nakataob lang siya pag ganon. Ganyan, yan. Para, tataob natin, babaliktad natin, para talagang walang matirang tubig. Kasi kapag may natirang tubig, parang nagkakaroon nga siya ng amoy-amoy na hindi maganda. So, ayan po ang ating day 1 na paggawa ng toges. So, update tayo guys. Day 1, 9 p.m. So, eto siya. Yung ating ginagawang toge. So, ayan. So, kayo ng umaga ay hinugasan lang natin siya. Pero hindi natin siya nilagyan ng tubig. So, ngayon, ganun ulit yung gagawin natin. Huhugasan ulit natin para malinis siya at hindi siya magkaroon siya ng hindi magandang amoy. So, tara, wash natin. So, ito na siya guys. Na-wash ko na siya. Hindi na natin na-videohan. So, same procedure din naman. Winash natin siya dahan-dahan. Iwasan natin maputulan sila ng ugat. Para magtuloy-tuloy sila at hindi sila masira. Pero, napansin ko, mukhang na-underestimate natin yung 20 pesos na munggo. Mukhang, kasi day 1 pa lang tayo, ganito na sila. Ayan. At mukhang mag-overload ito bukas.
Tingnan natin kung anong mangyayari. So, ayan guys. Ito ay 20 pesos lang na munggo beans or mung beans sa tindahan. So, ganito nakadami yung nailalabas, nagagawa niya na toge. Day 1 pa lang to. Ayan. So, update. Good morning everyone. So, ito na ang ating day 2 sa paggawa din ng toge. So, ito na siya guys. Ayan. Dahil usual talaga, ayan, tingnan natin siya, oh. At mukhang kailangan natin gumawa pa ng panibagong battle na paglalagyan ng iba. Hahatiin natin ito mamaya. Kasi usually, hina-harvest ko o kinukuha ko ng toge pag pangatlong araw. So, today is second day pa lang siya. Mas gusto ko kasi mahaba yung stock niya. Hindi naman siya kapaitan. Hindi siya mapait talaga. Hindi pa talaga siya mapait noon. Sabi sa ng iba, pag masyadong mahaba, mapait na. So, mapait siguro pag may dahon na. Pero, ito kasi, ayan. Yung iba, mas gusto yung ganito pa lang. Pero ako, gusto ko third day tayo ha-harvest. So guys, second day, same lang din yung process na gagawin natin ngayong umaga. Iwa-wash lang natin siya. At pagkatapos ng wash ay i-drain lang natin maigi. Then tatakpan ulit natin ng ating tela. So guys, na-wash na natin yung ating mga toge at nakagawa na rin tayo ng bagong 1.5 bottle na paglalagyan ng mga sobra dito sa dalawang nagawa nating una. So ayan na nga, nakagawa na tayo ng bali 3 bottles na ng 1.5 na may toge. Hiniwalay-hiwalay lang natin yung, kinunan lang natin yung dalawang bottles at nilagay natin dito sa pangatlo. Good day everyone. So, ito na, day 3, harvest day na tayo sa ating mga toge. So, kung mapapansin nyo guys, ay talagang nakahinga sila noong nagdagdag tayo ng panibagong bottle at mas lalo silang dumami. So, tara guys, simulan na natin ang pag-harvest natin ngayon sa ating toge. Alam nyo guys, yung ilalim ng mga bottles ay meron pang mga siksik o gustong huminga pa makawala ng mga toge. At mukhang kung magdadagdag pa tayo ng isa pang bottle, kaya pa nitong pumuno pa ng isa pang ulit na set. Sa 20 pesos na munggo, ito yung nagawa natin na toge guys. Napakadami. Malinis siya at hindi siya madulas. Actually guys, wala siyang amoy. Kung bibili ka nga nito sa palengke, 25 pesos to 30 pesos yata. Ang presyo nito, isang balot, parang isang dakot lang. Pagkatapos, meron na siyang medyo maitim-itim at may amoy-amoy na yung mabibili nating toge. At hindi natin alam kung paano yung proseso na ginawa nila. Kaya mas maganda na marunong tayong gumawa o gumawa na lang tayo ng sarili nating toge sa ating bahay. So guys, ito na yung ginawa nating toge sa halagang 20 pesos na munggo sa sari-sari store dito lang sa aming barangay. Eto, ganito na siya kadami. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo. Bye!